pagbubuti niya ng mas maigi pa sa ating narinig. Kasama nga Henry, Katotong Henry, sana'y pagbutihan pang muli at bigyan mo kami ng mga recording mo. At ngayon po mga katoto, dako naman po tayo sa ating showbiz at ang ating muse na si Miss Rainbow ay Rainbow lang. Okay, kung nais nyo makapagbalik-taktakan, tumawag lang po kayo sa 531-6774 at 531-2660. At bago lahat yan, bago ang showbiz chika, pinabati ko si Sarah Nicdao, Nika Fuentes, Dali Briones Jack, ng Tanay, at batiin ko si Nico. Congrats daw, sabi ni Ate Rosa sa graduation. Graduate na siya kahapon. Congratulations! Congratulations! Okay, congratulations din kay Marisa Del Mar. Kasi sa District 3800 sa Rotary, sa aming classmate, meron kaming search for bayani sa araw-araw, no? Yun ang title ng award. Parang ito pagpili rin nung CNN Hero, yung mga Ramon Magsaysay Award, yung mga gano'n. Dati kasi ang tawag namin sa awarding na ito, pagpili ng magandang naglilipod. Nung araw, MOPS kung tawag namin. Most Outstanding Public Servant, MOPS. Ito yung pinalitan na siya ng Bayani sa Araw-Araw Award. No? So, yan. Ito kasing Mandaluyong kasama dun sa District 3800. No? Of course, yung kasama rin yung San Juan, Pasig Marikina, yung Kamanaba, no? Yung, at saka yung The Whole of Rizal. Ay, yan, kung meron kayong alam na isang mahusay, masipag, mapipiling outstanding. Outstanding sa kanyang paglilingkod sa ating public servant. Bayan, no? Walang age limit, no? Maalala mo kasi si CNN Hero of the Year, Peña Florida, batang-bata pa siya nung nagwagi siya, di ba? Kaya hindi namin nilimit Dati kasi may nag-suggest na 20 to 40 lang yung age. So, mahirap naman. At meron prizes ba ito? Ay, may award siya. Wow. Alam ko meron din kasamang nakalakip na cash ito. Wow! Kaya kayo dyan, mga listeners. Ang yung lingkod, isa sa mga assistant governors ng Zone 6, that is Pasig. At kasama rin doon sa Board of Judges. Hindi naman, sa committee. No? Ang aming district chair, si past President Benji Liboro. Ayun. Siyang chairman. Paalala ni Rainbow. Magaling talaga si Katotong Rainbow. Ay, Katoto, yung classmate, kumusta nga pala yung sa rehabilitation, yung balita mo last time? Ano nangyari doon? Ito, maganda naging resulta, Katoto. Ay, mabuti. Yung tatlong magkakapatid na Hernandez, inaksyon ng kagad ni Mayor Lim. Okay. Pinaimbestigahan kay Franklin na Colonel retired ng PNP Gakutan. Okay. Ngayon, naging ang finding siguro kung kaya't sinibak sila ron sa pwesto, may katotohanan. May kalokohan. Diba? May katotohanan ang hinaharas nila yung mga... Saludo tayo kay Mayor Lim yan. Action agad, ano? Oo, magandang naging aksyon. Bilis nung linggo mo lang ni-report, agad-agad Oo, may magandang report kagad na nakuha tayo. Mabuhay ka, Mayor Lim. Oo, sana nga may balitang sasampahan pa ng kaukulang kaso yung mga magkakapatid na Hernandez dahil doon sa napatunayan ng inaabuso yung mga pinagagamot ng mga magulang na nakarehab sa Manila treatment. Yung Manila Treatment Rehabilitation Center ng Maynila sa may North Cemetery. Mga Katoto, kung kayo po'y nakikinig at may mga anak na nais na iparehab o ipagamot, malapit lang po tayo dyan sa may Manila North Cemetery. Diyan lang po ang rehabilitation center na ipinagawa ng ating butihing Mayor Alfredo Lim, na hindi na po tayo dadayo sa Bikutan. Diyan lang po, lalo ngayon na nabuwag na yung mga karahasang ginagawa ng tatlong magkakapatid na Hernandez, siguro medyo gagaling na o titino na ang inyong mga anak pagka ipinarehab dito sa MTRC. Kaya mga Katoto, maraming salamat sa ating butihing mayor at kay Colonel Franklin Gakutan
sa kanilang pagsusumikap na dinggin ang mga hinaing ng mga taong naging biktima ng karahasan dito sa sinasabing rehabilitation center. Relative to that, classmate, tungkol sa droga, no? Kasi yung mga pumapasok dyan, mga lulong na sa droga, di ba? Oo. May magandang balita kasi ang Malacanang ay nag-appoint ng bagong director sa natin, sa PDEA. Kasi maalala natin, mga ilang linggo nakakaraan, yung deputy niya, General Gutierrez, chief, no? Nagkaroon sila ng alita, no? Tama. May mga akusahan sila, nag-akusahan sila ng mga hindi magandang gawain. Nag-expose. Nag-expose sila pareho, sumagot si General Gutierrez. Ngayon, nagkaroon na ngayon ng evaluation ng kanilang performance. Ano nangyari talaga, bakit yun? At yun, meron ng bagong appoint, no? Kaya pareho silang pinalitan. Oo, tinanggal na. At yung in-appoint, yung retired number 2 man sa PNP. So, magandang one. Doon mo kagad makita na pagka ang isang ahensya ng gobyerno medyo nag-aaway yung mga nakaupong leader. Para ring may sunog yan sabi natin, there is smoke, there is fire, di ba? Ito, nagkakagulo, alam mo na, may masama. Totoo yun, totoo. Classmate. Hindi nila ma-resolve yung kanilang gawain hindi maayos no? Kaya, di ba sabi natin noon, mula pa last year, napuna natin maraming incidents of drug-related crimes, di ba? Yung mga nire-rape doon sa Los Baños, sa Lucene, di ba? Nakita natin yung mga incidences na ito. Hindi lang dito, pati sa Cebu, no? Yung pinapatay na grabe. After na ma-rape, pinapatay. Yes, matindi yung mga ginagawa, no? Na hindi mo kung homicide lang o murder, even murder, ano lang di ba? Hindi yung sasaksakan pa yung ng nirape, di ba? Ganong klaseng mga crime na nangyari sa mga nakaraan, mga brutal na pagpatay. So alam na natin na parang na-insinuate natin lagi na parang dahil sa droga yun. At yung nangyari nga sa PDEA, makita kasi natin nung panahon ni General Santiago, Dionisio Santiago, nakita natin na napakahusay yung pagdala niya sa PDEA, di ba? Nakita natin yung mga mayayaman anak ng mayayaman sa isang lugar sa ating Metro Manila, nakasuhan, di ba? Talaga, kung anong nangyari kila mga web. Katulad din, no? Diba? Kaya kung may nakikita kang gano'n na nahuhuli na ganyan, nagiging deterrent dapat yan ngayon kung tahimik, wala kang nakikitang nahuli, tapos mamaya nababalita mo na lang yung pinatay yung ganito at may mga malalaking krimen dahil sa droga. Alam na natin na nagpapabaya siguro yung mga nakaupo sa atin natin, di ba? Kaya maganda na napalitan natin, sana asahan natin itong bagong pinuno ng PDEA gagawa ng matino, mahusay, no? Dapat na paglilingkod sa ating pamahalaan na yan at sa ating bansa. Pag-ibayuhin yung katulad nung ginawa pa ni Santiago, no? Oo. Model yun. Matapang na general yun, si Dionisio Santiago. Oo. Tsaka mabait yun. Magaling din. Galing. Kapatid ni Senator Miriam Kung anong tapang ni Senator Miriam, hindi yung tapang ng kapatid niya, no? Oo, mahusay yung so we need more of those kinds of leaders in our government, no? Talagang matapang. Yung dako tayo sa classmate, yung sinabi ko sa iyo tungkol sa bago nating naging santo. Si Santo Pedro Calungsod, no? Yan. San Pedro na. San Pedro, Saint Peter. Siya yung una nating santo ba na Pilipino, di ba? Hindi, pangalawa na. Pangalawa siya, pangalawa. Saint Rainbow sa sunod dyan. Advance congrats, Rainbow. Ito pa lang si Juan. Sino yung nauna natin? Si Lorenzo. Ruiz. Si Ruiz, Saka yung Mother Ignacio ba yun? San Lorenzo. Hindi, Mother Ignacio ata. Taga-ibang bansa. Beatified ba yung ulang pa ng milagro? Si Juan. Si Rainbow. San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo at saka itong si San Pedro. Kalungsod. Ano pala ito? 340 years ago nang mangyari itong nang patay siya ng
He was 17 years old. Oo. Ang bata Oo, sa kaya Indonesia, siya, no? More mission. ano tawag doon, na siya ang kuwan ng kabataan. Santo ng kabataan na kinikilala ngayon. At itong araw ring ito ay ngayon ay dinadaos yung kanonisasyon sa Roma. Kaya marami tayong mga kababayang nagsipunta ron ngayon upang saksiyan itong kanonisasyon. Pero katoto, classmate, may naging anomalya rito sa pagpunta ng Roma ng mga dadalo dito sa naturang okasyon. Ano yun? Ang mga Pilipinong nasa Australia, na karamihan ay doktor, na biktima ng isang Australian na agency, travel agency, doon sa kanilang pagbili ng ticket. Ang bawat isa ay bumili ng halagang 5,000 piso. Pera na Australia, Australian dollars, no? 200, sa pera natin, 200,000 yon. Ilan yung biktima rito na nung pumunta sa airport, wala kang lang mga pangalan sa listahan ng mga pasahero. Ano may nangyari sa Australia? Sa Australia, Pero mga Pilipino ang biktima. Gusto nila pumunta sa Roma. Mga siguro mga mga sagradong Katoliko rin. Kaya't naisaksihan itong kababayan nating naging santo. Kaya pinagukulan nilang panahon at gastos. Ako, ilan yung nabiktima, classmate? Marami. Mga 50. Nako, laking halaga niya. Kaya milyon nga eh. Pero ganun pa man, natuloy din itong mga ito, bumili ng panibagong ticket. Pero ayon doon sa balita, ididimanda na lang yung pagkatapos itong naturang okasyon. Sino naman yung mastermind niya? Kaya? Walang Huwag naman Pilipino ulit. Baka nga isa sa mga miyembro nitong sindikato ito kababayan din natin. Sana wag kasi lalo tayong masisira na naman yan. Mafia yan. Mafia o Sicilian clan, yan. Matinding simpleng sindikato ito, Kailangan makasuhan yan para hindi na maulit yung ganyang panlulokong ginagawa. Baka marami na naging biktima ito nung araw pa Ngayon lang pumutok dahil nabukolis nga ro sa hindi na ipasok yung pangalan sa airlines. Di ba, katoto? Ayun, congrats sa mga taga Cebu. At ang isa sa mga lahi nyo dyan kinikilala na nating Saint Pedro Calungsod. Cebuano tong katoto. Classmate. Ano pa, classmate? Ano bang yung itong kamakailan na ang Bureau of Customs ay nagsampa na naman ng kasong smuggling sa mga nahuling mga sibuyas na nagkakahalaga ng milyon. At important na sibuyas yun. Ganyan din ang pangalawang huli na magkasunod na huli itong linggon to. Nagkakahalaga din ng mga milyones na iba na ngayon ang bilib ako kay katotong commissioner na Rupi Biason. Dati pagka nakahuli ng smuggling sa customs, mga 1 linggo bago sampahan ng kaso sa DOJ. Pero ngayon right away kapag nahuli, diretso na kaagad upon viewing ng mga container ng ebidensya na mga smuggled na shipment o kontrabando, ay diretso kaagad na dinadala sa DOJ, sinasampahan ng kaukulang kaso. Kaya medyo matindi ngayon ang dating ni Commissioner Biason.
Sa totoo, maraming mga intriga nung panahon na bago siya itong last day ng filing ng candidacy, yung mga naghahangad sa pwesto na pinapangarap na umalis si Commissioner Biason ay medyo nadismaya dahil doon sa hindi nag-file ng candidacy si Commissioner Biason. At ang wika nito ay pagpapatuloy niya ang pagiging commissioner sa Bureau of Customs upang sa ganon ay mabawasan man lang o matigil ang sinasabing mga smuggler na patuloy na namamayagpag sa kagawaran ng adwana. Kaya yan mga katoto, sana mga kasama nating smuggler dyan, medyo ingat-ingat kayo at ibang klase ngayon si Commissioner Biason. Kapag nahuli, na viewing, na patunayan yung mga kargado, mga kargamento ay talagang hindi pinagbabayad ng bis o misdeclared kung tawagin. Ito po ay tuluyang sinasampahan ng kaso. Classmate. Classmate, merong balita natin, merong kautusan daw ng United Nations na illegal eh. So, hindi, may parang sa totoo, sa ibang bansa may mga lugar na ganyan. Di ba? Sa Netherlands, di ba? Di ba? Yung balita ko, naka-eskaparate yung mga ano doon eh. Yung mga ladies' choice. No. Yung mga aquarium ng mga iba't lugar, di ba? May nagkwento sa akin dyan, kung yata, hindi ko pala kung sa bansa yun, na nasa building yan, classmate, na iba-ibang bansa nga. Prosti ng Pinoy, prosti ng US, prosti ng China. Ay, pagka pumunta ka na doon sa lugar na yon, ay talagang kung ano yung gusto mong matikman, makukuha mo. Ay, parang ice cream, may flavor. Ang maganda, classmate, ano? Parang lantaran na yan. Di mas maganda. Isang oras, classmate, menos 3 para alas 5. Di magpatuloy tayo sa batian kung ano man yung kinakailangan natin batiin. Ito, babati ako sa mga kasama ko ulit sa National Master Plumber Station of the Philippines kasi ito, susulong na namin itong darating na to pagkatapos ng election. Yung pag-upgrade ng lisensya ng mga master plumbers, no? Ito kasing mga master plumbers, katulad ko, inhinyero din, mga arkitekto, ganyan. Ito nga, nag-examine ng master plumbing examination. May board din sila. May examine yan. At mahirap, hindi, yung mga nakita natin na resulta, yung mga nagtapos ng Bachelor of Science in Sanitary Engineering, hindi basta pumapasa, no? Oo, hindi lahat pumapasa. Maraming ang nag-fail. Well, ganun din naman sa ibang inhinyero at arkitekto, no? Pero ito nga, classmate, alam mo na umexamine ako noong 1989, modesty aside, sa 99 kami umexamine lilima lang kaming pumasa. O ganun kahirap yung examen. Congratulations. Belated congratulations. Pero ganun, itong nakaraan, mahigit 6 na raan na umexamine, 255 ang pumasa. Mas mataas na yung passing, at tayo'y nataasan na manguna sa induction of taking mga pumasa sa Cebu nung isang linggo, Martes ng isang linggo. Para balik kayong mga idolo nila. Dahil kayo top 5 di ba? Oo, mahirap So binabati natin yung mga pangulo ng mga iba't ibang sangay ng NAMPAC. Kasama rito yung Lucena Chapter, si Architect Tony De Luna, Manila Chapter, si Engineer Samuel Paete, Cavite Chapter, si Engineer Oscar Castro, Olongapo Chapter, si Engineer Marco Estabilio, Bohol Chapter, si Architect Martin Gamboda sa Cebu Chapter, si Architect Cresciong, Negros Occidental Chapter, si Engineer Roger Macasero, sa Clark Pampanga, si Architect Arnel Manalili, sa Naga, si Engineer Florin, sa Laguna, Batangas, Chapter, si Engineer Mandy Diaz at iba pa. So, sana tuloy-tuloy tayong pagtulungan ng pamamahala ng maayos sa NAMPAC. Classmate, Oras na.
At ngayon po, muling nagtatapos na naman ang isang oras po nating talakayan at huntahan. Huwag po sana kayo magsasawang sumubaybay sa aming tuwing linggo sa ganitong oras at himpilan.